May mga babae na hindi marunong magsabi, pero marunong tumingin. Yung mga mata nilang parang may gustong ipagtapat, yung tawa nilang may halong kaba, at yung mga kilos na tila walang saysay. Pero may lihim na dahilan, hindi mo lang napapansin. Pero baka matagal ka na palang tinitingnan ng mga matang may gusto. Kaya sa videong to, alamin natin ang mga senyales ng isang babaeng may tinatago na baka matagal mo nang hinahanap, pero matagal na ring nariyan. Una, nakikipag-eye contact siya ng matagal. Hindi lahat ng titig ay pare-pareho. May mga matang tumitingin lang, pero may mga matang nagtatago ng damdamin. Kapag matagal siyang nakikipag-eye contact sa'yo, hindi lang iyon basta tingin, parang gusto niyang sabihin ang mga salitang hindi niya kayang bigkasin. Sa bawat segundo ng pagkakatitigan ninyo, may kakaibang tensyon, hindi dahil sa hiya, kundi dahil baka mabunyag ang nararamdaman niya. Halimbawa, habang nagkakatuwaan kayong barkada, napatingin ka sa kanya, napangiti siya, pero hindi siya agad umiwas. Ilang segundo ang lumipas, parang tumigil ang paligid. Wala kang naririnig kundi tibok ng puso mo. At sa mga mata niya, may kakaibang lambing na hindi mo pa nakita dati. Bakit ito mahalaga? Dahil sa mata, lumalabas ang totoo. Maaaring kayang itago ng tao ang nararamdaman niya sa salita pero hindi sa tingin. At kung minsan, sapat na ang isang titig para malaman mong may kakaiba na. Pangalawa, nahihiya siya kapag may nagsabing bagay kayo. Kapag binanggit ng iba na bagay kayong dalawa, mapapansin mong bigla siyang natatawa, umiwas ng tingin, o kaya'y biglang nagbago ang tono ng boses niya. Hindi ito simpleng hiya, kundi isang uri ng pagkailang na may kasamang saya. Kasi sa loob-loob niya, gusto niyang totoo yon, pero natatakot siyang ipakita. Halimbawa, habang naglalakad kayo, tinukso kayo ng kaibigan mo. Uy, bagay kayo. Bigla siyang natahimik, napahawak sa buhok niya, at napangiti ng pilit. Pero kung titingnan mo ng mabuti, may kakaibang kislap sa mata niya. Parang gusto niyang sabihin, sana nga. Bakit ito mahalaga? Dahil sa hiya, lumalabas ang katotohanan. Kapag wala siyang nararamdaman, hindi siya maaapektuhan. Pero kung siya'y biglang natigilan, kung napansin mong hindi niya alam kung paano mag-react, baka totoo nga, may espesyal siyang nararamdaman. Pangatlo, madalas niyang ikumpara ang sarili niya sa mga babaeng nasa paligid mo. Ito ang isa sa mga pinakadiin na senyales. Kapag gusto ka ng babae, nagiging curious siya sa mga babaeng pinapansin mo. Tatanungin niya, type mo ba yung ganong ugali? O kaya, maganda ba siya? Hindi dahil insecure siya, kundi dahil gusto niyang malaman kung may pag-asa siya, kung pasok siya sa gusto mo. Halimbawa, isang gabi, nakaupo kayo sa harap ng kapehan, may dumaan na maganda at napatingin ka sandali. Napansin niya yon at tahimik siyang ngumiti. Pagkatapos, marahan niyang tanong, mas gusto mo ba yung tahimik o yung mas palabiro? Sabi niya. Pero ang tanong na yon, may halong pag-asa at takot. Bakit ito mahalaga? Kapag may nararamdaman ang babae, hindi niya gustong mapag-iwanan. Gusto niyang malaman kung paano siya magiging karapat-dapat sa'yo kahit sa simpleng paraan ng pagtanong. Pang-apat, pinapahalagahan niya ang opinyon mo. Kapag gusto ka ng babae, importante sa kanya kung ano ang iniisip mo. Magtatanong siya ng payo kahit sa maliliit na bagay. Bagay ba sa akin to? Anong mas okay ito o ito? Hindi dahil hindi niya alam ang sagot, kundi dahil gusto niyang marinig mo siya at maramdaman niyang may halaga ang boses mo sa mundo niya. Halimbawa, isang araw, nagpadala siya ng picture sa'yo. Alin dito ang mas okay suotin? Simple lang yon.
Pero sa totoo, gusto lang niyang marinig kung mapapansin mo siya. At nang sabihin mong, yung una, mas bagay sa'yo, napangiti siya. Hindi dahil sa damit, kundi dahil sa kung sino ang pumuri. Bakit ito mahalaga? Dahil kapag pinapahalagahan ka ng isang babae, hindi lang opinyon mo ang gusto niya. Gusto niyang maging bahagi ka ng mga desisyon niya. Isa yung paraan para mas mapalapit siya sa'yo. Panglima, tinitingnan ka niya ng palihim kapag hindi ka nakatingin. Hindi niya gustong mahuli mo. Pero minsan, kusa na lang sumusulyap ang mga mata niya sa direksyon mo. Kasi, kahit simpleng kilos mo, may hatid na aliw sa kanya. Hindi siya tumitingin para lang humanga. Tumitingin siya kasi gusto niyang maramdaman na totoo ka, na nariyan ka. Halimbawa, habang abala ka sa pakikipag-usap, hindi mo napapansin na mula sa kabilang mesa, palihim siyang nakatingin. At nang bigla kang lumingon, nagkatinginan kayo. Napangiti siya yung ngiting mabilis, pero punong-puno ng kilig. Para bang sa loob ng ilang segundo, huminto ang mundo. Bakit ito mahalaga? Dahil minsan, yung mga titig na hindi natin nakikita, yun pala ang may pinakamaraming sinasabi. At kung may isang babaeng palihim na nakatingin sa'yo, baka siya na rin yung matagal nang may gusto sa'yo. Panganim, bigla siyang nagiging tahimik kapag may ibang babae sa paligid mo. Kapag gusto ka niya, hindi niya kayang itago ang kakaibang kaba. Kapag may ibang babae sa paligid mo, bigla siyang tatahimik, iiwas ng tingin, o tatango-tango lang sa usapan. Hindi dahil nagtatampo, kundi dahil natatakot siyang makita mo ang selos sa mga mata niya. Halimbawa, habang kausap mo ang isa pang babae, napansin mong tahimik siya. Hindi na siya katulad ng dati, hindi na siya sumasabat, hindi na siya tumatawa. At nang magkasalubong ang mga mata niyo, mabilis siyang umiwas at ngumiti ng pilit. Kasi sa loob-loob niya, iniisip niya, baka siya yung gusto mo. Bakit ito mahalaga? Dahil kahit hindi niya sabihin, yung katahimikan niya ay sigaw ng damdamin. At minsan, yung hindi nasasabi, yun pa yung pinakatotoo. Pangpito, may kakaibang kilig sa paraan ng paglapit o pakikipag-usap niya sa'yo. Hindi mo man mapansin agad, pero iba ang energy niya kapag nandiyan ka. Parang nagiging mas masigla siya, mas maingat sa galaw, mas maaliwalas ang ngiti, at kahit simpleng usapan lang, parang laging may kilig sa pagitan nyo. Halimbawa, lumapit siya sa'yo habang may hawak na tubig. Gusto mo? Tanong niya. Nag-abot siya. At nang magtagpo ang mga daliri ninyo, pareho kayong natahimik. Sandaling titig, sabay sabing, salamat. Walang espesyal na nangyari. Pero pareho kayong napangiti. Kasi pareho niyong alam, may kakaiba sa sandaling yon. Bakit ito mahalaga? Kasi minsan, yung mga simpleng kilos, yun ang pinakapuno ng damdamin. At kung sa bawat paglapit niya, parang humihinto ang paligid. Baka hindi lang kilig yan. Baka yun na ang pag-ibig na tahimik, pero totoo. Pangwalo, napapansin niya kapag hindi ka masaya. Kapag gusto ka ng babae, ramdam niya ang mga pagbabago sa'yo kahit hindi mo sabihin. Alam niya kung kailan mabigat ang loob mo kahit nakangiti ka pa. At sa mga sandaling yon, hindi siya lalayo, lalapit siya ng marahan, tahimik at totoo. Halimbawa, tahimik ka lang buong gabi, lumapit siya. Sabay tanong, okay ka lang? Ngumiti ka. Sabay sabing, oo, okay lang. Pero hindi siya umalis. Umupo siya sa tabi mo at mahina niyang sinabi, hindi mo kailangang magsabi, nandito lang ako. At doon, parang biglang gumaan ang lahat. Bakit ito mahalaga? Kasi hindi mo kailangan ng taong magaling magsalita. Kailangan mo ng taong marunong makaramdam. At kung may isang babae na marunong kang basahin kahit walang salita, huwag mo siyang pakawalan.
Baka siya na yung tahimik na dahilan kung bakit ka patuloy na lumalaban. Kung may isang bagay kang natutunan sa video na to, sana yun ay wag mong ipagsawalang bahala ang mga simpleng kilos. Minsan, yung mga titig, yung mga tahimik na sandali, yun na pala ang paraan ng isang taong gustong maramdaman mo na ikaw ang pinipili niya. Kaya bago mo hayaang lumipas ang pagkakataon, pakinggan mo ang mga senyales na di sinasabi ng salita. Dahil baka sa mga titig na yon, nakatago na ang pag-ibig na matagal mo nang hinahanap. Kung ramdam mo yung kwento, kung may naalala kang espesyal habang pinapanood to, bigyan mo ng like ang video na to at mag-subscribe ka na rin para sabay nating tuklasin ang mga lihim ng damdamin na madalas puso lang ang nakakaintindi. Maraming salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod na video.